good look at her, I knew. Welcome back sa PS Rewind. Nanonood ang mga bata ng presentasyon na nagsasabing totoo ang mga aswang. Nasa paligid-ligid lang sila at kinamumuhian nila ang mga bata na misyon nila sa buhay ay puksain ang lahat ng mga bata sa mundo. Noong 1968, naulila ng maaga si Tikboy dahil namatay sa aksidente ang mga magulang niya. Wala nang ibang kukup-kup sa kanya kundi ang kanyang lola. Grabing naapektuhan ng bata sa pagkawala ng mga magulang niya. Hindi na siya makakain kahit anong aluka ni lola. Ni ayaw niyang lumabas para makipaglaro sa mga bata. Minsan ay pinangaralan siya ni lola at pinalakas ang kanyang loob. Kaya kumain na rin siya at unti-unting bumabalik sa normal. Binigyan siya ng alagang daga at pinangalanan niya itong Daisy. Araw-araw niyang kaaliwan ang daga at tinuturuan niya pa ito ng mga tricks. Kalaunan ay bumalik na sa normal ang bata at napapalapit na kay lola. Isang gabi ay merong alin na nagmamatyag na sa kanila sa labas. Sinundan ito ng matinding pag-uubo ni lola. Kinabukasan, namili sila sa bayan. Patuloy ang ubo ni lola at habang abala siya ay nilapitan si Tikboy ng weirdong ali na inaalok siya ng candy. Pero natakot siya nang lumabas ang ahas sa ali at lumalapit na ito sa kanya. Buti na lang ay hinahanap na siya ni lola at biglang naglaho ang ali sa kawalan. Sa sobrang takot ni Tikboy ay pinilit niya si lola na umalis na tayo dito. Pag uwi nila ay nakwento ni Tikboy ang nakakatakot na ali at sa pagkakalarawan niya ay alam na agad ni lola na tinatarget siya ng aswang. Nakwento ni lola na nung bata pa siya, nakita niya mismo ang kaibigan niyang kinain ang candy na binigay ng hindi kilalang ali at kinabukasan nakita ng mga sarili niyang mga mata kung paanong naging manok ang kaibigan niya pero walang naniniwala sa kanya. Araw-araw niya itong pinapakain at inaalagaan pero hindi na siya bumalik pa sa dati. Nang malaman ng panganib, binuksan ni lola ang tinatago niyang mga herbal at pangontra sa mga aswang. Kumonsulta pa siya sa mga kristal at sinabing kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Kaya naisip niyang tumira muna sa hotel ng kakilala niya. Sa biyahe, nakwento ni lola na naghalat ang mga aswang sa bawat sulok ng mundo. Pero ang pinaka-leader nila ay ang tinatawag nilang reyna ng mga aswang. Pagdating sa hotel, kinawayan siya ng isang batang mahilig kumain. Binati sila ng hotel manager bago sila pumasok sa kwarto nila. Sakto namang kararating pa lang ng malaking grupo ng mga aswang na pinangungunahan ng kanilang mismong reyna dahil magsasagawa pala sila dito ng meeting. Pinagbabawal ang pusa sa hotel, sabi ng manager, pero hindi siya pinansin ng reyna. Kinagabihan, lumalala ang ubo ni lola. Duda niya ay gawa ito ng mga aswang. Sa dami ng tanong ni Tikboy ay sinasagot niyang hindi tao ang mga aswang, mga demonyo sila. Makikilala agad sila dahil lagi silang naka-gloves para itago ang kanilang mga kuko, naka-heels para itago ang mga kakaibang paa, naka-wig dahil mga kalbo sila, makapalang makeup para itago ang malaking bunganga nila at lumalaki ang mga ilong nila pag nakakaamoy ng mga bata. Nakatulog na sila at minamatyagan na pala sila ng pusa na bumalik na sa kwarto ng may-ari niya na nasa babang kwarto lang ang reyna ng mga aswang. Kinaumagahan, nag-order na si Tikboy ng almusal at kumain sila. Masama pa rin ang pakiramdam ni lola kaya dito muna siya sa kwarto. Pwedeng maglaro si Tikboy sa labas basta wag lang siyang lalayo. Naglibot-libot siya sa hotel at naghahanap siya ng tahimik na lugar kung saan pwede niyang mailabas si Daisy. Nakita niya ang meeting room na walang tao pero bago pa siya makapasok ay nahuli siya ni Bruno na kumakain pa rin. Nakwento ni Bruno na may babae daw na nangako sa kanyang pumunta siya sa meeting room ng alas 12:30 at bibigyan daw siya ng 100 chocolate. Kaso nakita na naman siya ng mama niya at pinabalik sa loob. Kaya dumiretso na si Tikboy sa meeting room para makipaglaro kay Daisy sa stage. Nang maudlot ito nang pumasok si manager at ang grupo ng mga aswang kaya nagtago siya sa ilalim ng stage. Magsisimula na sila at lumabas na rin si manager at nilak nila ang pinto. Nakakaamoy ang reyna ng bata pero binabaliwala niya muna. Pinahubad niya na silang lahat ng mga disguise nila para maging komportable sila at nakita ni Tikboy ang mga nakakakilabot nilang mga itsura. Nagsalita ang reyna at dismayado ito sa mabagal nilang progreso na mapuksa ang bawat bata sa mundo. May nag-question pa sa kanya kaya pinatay niya agad ito at natuna. Ang bago niyang plano ay magtatayo sila ng candy store sa bawat lugar at lalagyan ito ng potion na nagagawang daga ang sino mang makainom nito. Meron silang pondong pera sapat para magtagumpay ang kanilang operasyon sa buong mundo. Lumalakas ang pang-amoy ni Reyna kaya binungkal niya na ang stage. Wala siyang nakita. Titingnan niya na sana
nila ang vent kung saan nagtatago si Tikboy. Kaso kumakatok na si Bruno sa oras at hinahanap ang kanyang chocolate. Agad silang nagpalit anyo at pinapasok si Bruno, pero siya pala ang demon ng Reyna para ipakita sa lahat kung paano ito nangyayari. Naglaho si Bruno at naging daga sa harap ng lahat. Tinatapakan nila siya para patayin at nagmamakaawa sa kanyang buhay. Gusto man ni Tikboy na tulungan si Bruno pero wala siyang magawa. Kaya umaksyon na si Daisy at nakakapagsalita pala siya. Niligtas niya si Bruno at dinala sa hideout nila. Yun nga lang, nakita tuloy kung saan nagtatago si Tikboy. Kinaladkad siya papalabas at pinainom ng potion pero nagmatigas. Kaya sa tenga na lang pinasok. Agad siyang naging daga at nagtatakbo. Ngayon, 3 daga na sila na nagtago sa vent para makatakas sa umahabang mga galamay ng Reyna. Nang makalayo ay pinaliwanag ni Daisy na dati din pala siyang batang babae na nabiktima din ng mga aswang. Hindi na nila alam kung anong gagawin kaya naisip ni Tikboy na pumunta na lang sila kay Lola dahil marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Marami pa silang pinagdaanan na para makapunta sa kwarto at maski ang pagpindot sa doorbell ay malaking pagsubok pa. Pagpasok ay nagpakita na si Tikboy na isa ng daga. Nagulat si Lola at pinaliwanag niya kung ano ang nangyari at pinakilala niya na rin ang mga kasama niya. Sinabi niya na rin ang plano ng Reyna na gawing daga ang lahat ng mga bata sa mundo at patayin silang lahat. Kaya kailangan nila siyang pigilan. Naisip ni Lola na kung makakakuha siya ng potion ay pwede niya itong lagyan ng pangontra para maibalik si Tikboy sa normal na bata. Kaya naglano sila. Pag alis ng Reyna sa kwarto, binaba siya ni Lola, pumasok agad siya at kumuha ng potion at nilagay ito sa pouch. Kaso bago pa siya makaangat ay napigilan siya ng Reynang aswang. Nagulat si Lola at nasabi ni Reyna na parang nakita na kita dati. Kaso biglang pumasok si manager at tagumpay na nakabalik si Tikboy. Nagbigay pala si manager ng kulungan para sa pusa kaya kinulong na siya ng Reyna. Binilin din ng Reyna sa manager na huwag lagyan ng bawang ang pagkain nilang lahat ngayong gabi. Samantala, isinigawa na ni Lola ang pangontra pero hindi ito tumalab sa sobrang lakas ng potion kaya mananatili muna silang daga. Pero nakaisip sila kung paanong makakaganti sa mga aswang. Dinala ni Tikboy ang potion at tinapon lahat ito sa pagkain nila. Si Lola naman, kasamang daga sa bag niya, ay pumunta sa resto kung saan kinakain na ng mga aswang ang pagkain nilang may potion. Kakain na rin sana ang Reyna kaso napukaw ang interes niya kay Lola at naalala kung saan siya nakita nung gawin niyang manok ang kaibigan niya at tuwang-tuwa siya. Naudlot ito ng isa-isang maging daga ang mga aswang niya at nagagulo. Sinamantala ni na Daisy na makuha ang susi sa kwarto ni Reyna kaya habang nagkakagulo sila ay tumakas si Lola at pumasok sa kwarto ng aswang para nakawin ang mga potion. Habang abala si Lola ay nahulog ang ilang bote na kinuha ng mga daga pero nagulat sila sa pagdating ng Reyna. Aatakihin na nito si Lola kaya inipit nila ang mga daliri niya at nagsisigaw ito sa sakit. Saka pinalunok sa kanya ang isang bote ng potion kaya agad siyang naging halimaw na daga. Naghabol sila ng nakakatakot na daga pero kinulong siya ni Lola sa garapon. Nahanap nila ang susi ng kahon at nakita ang napakaraming pera at ang address ng mga aswang sa buong mundo. Bago sila umalis, pinakawalan niya ang pusa ng Reyna na siya mismong kakain sa kanya. Nilapitan ni Lola ang mga magulang ni Bruno pero ayaw na nila siyang tanggapin bilang daga. Kaya sama-sama na silang lahat pauwi kay Lola at namigay pa ng mga pera. Pag-uwi ay tuwang-tuwa silang tatlo sa pagiging daga na nakalimutan na nila ang maging bata. Ginamit nila ang pera para puksain ang lahat ng mga aswang na nasa address book katulong ang iba pang mga bata at kung saan-saan sila nakarating saan mang sulok ng mundo. Anong kwentong aswang mo? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.